Situation. To transfer loads from frame A to one end of the river to frame C at the other end, high-strength cables are used. When the load W is at a distance x1 equals 10 meters, so lagyan na natin, 10 meters daw to, and x2, 15 meters, so that's why 25 meters yung total. Okay? Um, the sag in the cable is 3 meters, so 3 meters to. Okay, so first question. What maximum load W can be transported if the maximum tensile strength of the cable is 195 kilonewtons? So, napakasimple lang ng first question. Ano daw yung maximum load na to? Okay, para matransfer siya safely, uh, if yung maximum strength ng cable ay 195. So, syempre, para ma-maximize na yung double, ma-maximize lang din natin yung strength ng cable, di ba? And ang gagawin lang natin, i-drawing natin yung free body diagram sa point B. Kasi sa point B, dyan naka-attach yung mga cable, pati itong weight na to, no? So, free body diagram of point B. Ayan. So, drawing lang natin. So, ano lang yan? Concurrent system. Ito kunyari yung point B. So, nandito yung weight. Diba? Tapos, meron ditong tension. Okay? T. Tapos, meron din ditong tension. Okay? So, T1, T2. Tawagin ko lang na T1, T2. Ngayon, kailangan natin yung mga slope niyan para kapag nag-summation of forces tayo, mako-component natin sila, di ba? So, to solve for it, as you can see kasi, meron ka ng triangle dito, guys. Ito, yan, tsaka yan. So, ito na mismo yung slope nito. Pwede mo nang gamitin yung na slope. Pwede mo rin kunin yung angle, pero I don't prefer that kasi ano pa siya, extra work. Kung kaya mo hangga't maaari na kaya mong kunin yung slope, mas maganda yun, no? So dito, again, paano magkuha ng slope? Basta yung line mo, meron kang rise and run. So ito yung rise natin, ito yung run natin for this particular line. For this particular line, ito naman yung rise natin, ito yung run natin, no? So yun na yung slope. So lagyan natin. So ang slope dito, yung run mo 15, yung rise mo 3. So mako-compute mo yung hypotenuse, no? So yung hypotenuse, so pakita ko na lang sa calcu, square root lang ng 15 squared plus 3 squared. Ayan. So 3 square root of 26. Ayan na yung slope natin. Bali ito na yan. 15, 3, 3 square root of 26. Okay? Actually, pwede mong i-simplify yan, no, itong slope. Pero ako kahit hindi, ako no, personally, hindi ko na yung sinisimplify. Pero ipakita ko lang, baka kasi makakita kayo ng mga references na kung saan sinisimplify nila yung slope. And baka malito kayo at baka hindi niyo siya magets. So, ganito lang yun. Yung 3, ito na. Yung 3 vertical, 15 horizontal, di ba slope is rise over run? So kapag ginumpit mo yung actual slope kasi nito, rise over run. So yung rise mo 3, yung run mo 15, di ba? So you can convert that into a simple fraction, which is 1 rise over 5 run. So that's why 1 is to 5. Kaya from here, mangyayari kapag kinumpute mo ngayon yung hypotenuse niya, that is square root of 26. Ayan. And guys, parehas lang to dito. Kaya nga sabi ko, kahit wag mo na i-simplify. Pero kaya ko to binabanggit kasi baka maka-encounter kayo ng mga solution sa ibang libro na ginagawa ito at malito kayo. Okay, so para gets nyo kung bakit naging ganun, no? So, ganun lang yun. Pero again, this is unnecessary. You can just use this for your slope. Okay? Next, sa kabilang side, ganun din. This is 10 run and then 3 rise. No? Tapos kapag kinompute natin ngayon yung ano niyan, hypotenuse, 3 squared plus 10 squared, that gives us square root of 109. Okay? Ito namang part na to, yung 3, 10, tapos square root of 109. Ito, hindi ko na masisimplify yan. Bakit? Kapag kinompute natin yung actual slope niya, di ba, 3 over 10,
So wala na siyang simplest form. Yan na yung simplest form niya. Kaya again, hindi na natin siya masisimplify. Pero again, hindi naman kailangan i-simplify talaga yung slope. Okay? That is just an additional work for you, no? So, anyway, nakuha ko na yung slope. So, pwede na akong mag-summation ng forces para ma-compute yung W. Okay? So, paano? Sabi ko kanina, para ma-maximize yung W, kailangan ko lang i-maximize yung tension. And sabi sa problem, yung maximum tension daw ay 195 kilonewton. So, based dun sa sinabi ko, edi gawin natin, since ang maximum tension ay 195 kilonewton, then we will let T1 be equal to 195 kilonewton and T2 be 195 kilonewtons. At kapag ginawa natin yon, if you would take summation of forces Y equal to 0, so ano yung Y component ng T1? T1 times 3 over square root of 109. Okay? Upward. So, assuming upward positive. And then yung T2 natin, upward din, ang Y component niya ay, kapag ginamit yung original slope ha, 3 over 3 square root of 26. Okay? And then yung W natin, lipat ko lang to. And then yung W natin, downward, kaya equate na lang natin sa W. Okay? So therefore, ang mangyayari ngayon, kapag ginawa ko na tong 195, tapos gagawin ko rin tong 195, we can solve for the W. O, tingnan natin. We have 195 times 3 over square root of 109 plus 195 times 3 over 3 square root of 26. Okay, so lalabas dyan 94.28 kilonewtons. Okay? Now guys, itong ginawa ko, mali po ito. Mali yan. At huwag niyong gagawin yan. Yan yung common mistake. So bakit po mali? Okay, una, tama naman na dahil maximum yung 195 na tension, isiset natin yung tension sa 195. However, ang mali ay pinagsabay mong iset sila na 195. Okay? Kasi hindi naman tayo sigurado na sabay nilang marireach itong 195 kilonewton, lalo pa at hindi naman symmetrical yung arrangement. Okay? And that's why this is wrong. You cannot say na yung T1, 195, at the same time, yung T2 is 195. Kumbaga, ang sinasabi natin dito ay sabay silang masisira. Wherein, dahil hindi nga ito symmetrical, no, hindi siya symmetrical, imposible na sabay silang masira. So, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, merong mauuna sa kanila na masira bago yung isa. And kung sino man yun, siya yung magko-control nung maximum weight. Kung sino man yung unang masisira or mapuputol na tali or na cable, siya yung magsasabi na hanggang dyan lang yung weight natin. Okay? So, paano natin malalaman kung sino yung mauuna? So, well, ang gagawin lang natin ay mag-a-assume muna tayo. Okay? Assume muna. So, actually, hindi pa kompleto ito. Let me just copy this. This is correct. Except that hindi dapat 195 pareha. So, lagay ko lang dito ulit ha. Summation ng forces Y equals to 0 assuming upward positive. That is T1 times 3 over square root of 109 plus T2 times 3 over 3 square root of 26 equals W. Ang kulang dito, para matulungan tayong mag-identify sino yung unang masisira, ay yung summation ng forces along X. Okay, let me assume to the right positive. So ito, to the left, so negative T1 times 10 over square root of 109 plus, ito naman to the right, so T2 times 15 over 3 square root of 26. And that is equal to 0. So ngayon, from the second equation, pwede natin i-transpose yung isa sa kabila. So pwede na T1 times 10 over square root of 109 is equal to T2 times 15 over 3 square root of 26.
Ngayon, mula sa equation na to, dito tayo magte-test kung sino yung mauunang mag-fail. Okay? So, paano ko malalaman? So, ang gawin natin, mag-assume muna tayo ng isa sa kanila, marireach na yung 195 kilonewtons. Okay? So, for example, assume, kasi yung T1, ano ba yung T1? Siya yung ano, no? Yung T1 is yung for cable AB, while T2 is for cable BC. So, pangalanan ko lang ha. Ito yung cable AB, while ito naman, yung cable BC. Okay? So kahit alin dyan, doesn't matter. So I'll assume muna na siguro cable BC will fail first. So translation yan, ibig sabihin yung T2 isi-set natin na 195. And we will try to solve for T1. Okay, so what is T1? So mangyari lang, T2 is 195 times 15 over 3 square root of 26. Tapos i-cross multiply lang natin to, guys. Itong 1, square root of 1 o cross multiply, tas yung 10 divide. So mag-multiply tayo ng square root of 109 over 10. Tingnan natin kung anong value ni T1. So 195 times 15, 15 times square root of 109 over 3 square root of 26 times 10. Ayan. So ang lumabas, 199.63. 199.63 kilonewtons. Now, how will we know if this is the correct assumption? Well, as you can see, yung T1, unang-una, mas malaki siya sa T2. Pangalawa, etong 199.63 ay lagpas na dun sa capacity ng parehas na cable. So, dahil lagpas na ito dun sa 195 kilonewton, okay, mali yung assumption na yung cable BC yung mag-fail una. So dapat pala baliktad, no? So, ibig sabihin mali itong assumption na to, no? Kasi ang nangyari nung inassume natin na mag-fail si Tito na first, ang naging tension, ang naging actual tension ni cable AB ay lagpas na dun sa allowable. So ibig sabihin bago pa na-reach ni cable BC ito, si cable AB ay nag-fail na. Okay? So therefore, dito lagay ko na lang na wrong assumption. Okay, so ulitin natin ngayon. So balik rin natin. Assume cable AB will fail first. Okay, so ibig sabihin si T1 naman yung gagawin nating 195 kilonewtons. And we will solve for T2. So T2 is 195 times 10 over square root of 109 times, this time ito naman na i-cross multiply natin dun. Tapos divide natin to dito. Ayan, and then let's see the value. Okay, and that gives us, hold on a second, parang baliktad ata. T1, so ito yon, tapos cross multiply over 10. Tama naman. Ah, sorry, 15 pala to. Hindi pala 10, 15. No, so ito yon, guys. Tapos ito. Okay, so let me recalculate. So this should be over 15. So that is 190.48. 190.475 kilonewtons. And this is still less than 195 kilonewton na maximum tension. So, ibig sabihin, dito, tama yung assumption natin na yung AB yung unang makakaabot ng maximum tension na 105 bago si cable BC. Okay? So, therefore, dito yung tamang assumption.
And kung ito ay yung correct assumption, ito yung gagamitin natin ngayon ah, na values ng tension ni T1 and T2 na kung saan magpapa-maximize nung weight na kailangan nating dalhin. Okay? Kasi yan na yung parang pinaka-sagad. Yan na yung pinakasagad na tension dun sa dalawang cables bago masira yung isa sa kanila. And in this case, yung unang masisira is yung cable AB. So, you might ask, sir, kapag nasira yung cable AB, eh mayroon pa naman tayong cable BC, di ba? Kasi hindi pa nasisira yung cable BC. Guys, kapag tinignan mo yung physical characteristic nung system natin, kapag naputol to, wala na, laglag na to. So, it doesn't matter. So, basta meron ng una dyan na masira, sira na lahat. Yun yung ibig sabihin. Okay? So, ibig sabihin, we will now solve for the weight and we will use this equation. Kumbaga, parang gagawin lang natin yung kanina, pero hindi natin sasabihin na ito 195, ito 195. So, merong specific na combination ng tension na kung saan magpapamaximize doon sa weight. And ito yun. Okay, so from here, so we will have T1, so 195 times 3 over square root of 109 plus T2, 190.475 times 3 over 3 square root of 26 equals W. And from here, we should be able to calculate our W. Ayan. So, bali ito, babaguhin ko lang na ito gagawin kong 190.475. And that is 93.39 kilonewtons. And that is the maximum weight it can carry, 93.4. So, mali yung kanina no, na 94. Isipin mo, engineer ka, tapos pinakompute sa yan, tapos ito ginawa mo. Tapos sabi mo, kaya yan, boss, ng 94.2. Yun pala, nung pagkalagay na ng 94.2 dun sa cable, bumagsak. Bakit? Kasi mali ka ng compute, mali ka ng principle na ginamit. Okay? Kaya mahalaga na tama at alam natin yung ginagawa natin. Kaya nga tayo nagbo-board exam, no? Para yung mga licensed civil engineer ay totoong alam yung ginagawa nilang computation. Okay? So, for the next question, what is the total length of the cable at the given location of the load? So, dito, simple lang tong number 2. Pinapahanap lang yung total. So, bali, length nito plus length nito. So, actually, na-compute na natin yun. Di ba, nung kinuha natin yung hypotenuse ng slope, ito na rin yung length nito AB. Tapos yung length ng BC, ito na rin yun, 3 square root of 26. Okay, so for number 2, yung length ng AB is square root of 109. So, igawin ko na lang decimal yan. So, 10.44. Tapos yung length ni BC was 3 square root of 26. In decimal is 15.3. Ni-round off ko lang yan. So, yung total length, add mo lang yung dalawa. So, lagpas ng konti yan sa 25. So, 25.74. Okay? So, guys, kapag na-compute mo dyan, mas mababa sa 25, magtaka ka ha. Kasi ang length nito 25, yung horizontal. Ngayon, binatak mo to eh. So, humaba to. Kaya dapat mas malaki sa 25. Anyway, lahat naman to mas malaki sa 25. So, letter B. Approximately letter B. Tama ba? 25 point, pwede na yan, 25.8. Lastly, find the tension in the cable if of segment BC if W is equal to 40 kilonewton.
So, this time, meron ng W, pinapahanap na lang yung tension sa segment na to. So hinahanap natin dito T2, no? So, para ma-solve yun, we will just apply the same equation. Ito pa rin, no? So, yun nga lang, yung W mo, 40. So, copy ko na lang to, ha? Oh, yan, copy ko na lang yan. So, for number 3, ito rin yung equations. Yun nga lang, ito, 40. Okay? And dito, we can apply mode equation to solve for both. Diba? So, mode equation 1. So, 3 over square root of 109. 3 over 3 square root of 26. Tapos, 40. Tapos, negative 10 over square root of 109. And then, 15 over 3 square root of 26. 0. Ayan. So, 83.52 yung T1, tas 81.58 yung T2. Okay, and because we are finding DC, ito yung sagot natin. Okay, so 83 po, 81.6. Tama ba? Ayan, ito, 81.6. Okay, so that's how we solve this problem.